Sa kahabaan ng kalsada ng Montalban, Rizal, dito namin natagpuan si Mang Arman. 2 dekada nang naglalako ng kanyang mga paninda. Taga saan kayo? Ito lang, Burgos. Burgos. Naglalakad ka lang? Halos 24 na taon na rin sa paglalabada ang kanyang asawa. May asawa ka po? Pero ito lang, ipag-apo ako. Mrs. Sagda na pa. Okay. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, si Mang Arman nag-iikot ng kanyang mga paninda. Madalas laging may tira dahil madali itong natutunaw. At sa bawat araw ay may 300 hanggang 500 ng kita. Sa panahon na pagmahagin, natutunaw rito at kailangan tuloy-tuloy. Isang haligi ng tahanan na nagpatunay na ang sipag ay kayang maghatid ng pangarap. 2 anak ang nakapagtapos na at nasa kolehiyo na rin ang bunso. Isang teacher, isang dito sa Davao. Yung bunso ko, magkakalis na. Wow! Maliban sa 4-piece ay wala nang ibang natatanggap kahit mula sa kanilang barangay. Dahil sa danas ang kahirapan, may nais iparating si Mang Arman. May mga gobyerno na marami ng hirap. Dapat yan, hindi sa tutulungan sa iba. Dapat sa mahirap, ibigyan na lang para makatulong yung katulad namin. Diba? Dapat hindi nila yung ganun yung bulsa. Dapat lumaban sila na parehas, walang labagan. Tumuwid tayo ng tama. Huwag lang baluktot. Tama. Kaya naman, upang maramdaman ni Mang Arman na may mga tao pa rin handang magbigay ng pag-asa, inabot ko na ang munting sorpresa ni Tatay Rani. Salamat Tatay Rani sa bigas. Ito sa binibigay mo sa amin. Salamat sa Diyos. Ngayon lang sa akin nangyari. Okay. Nakatanggap ng bigas saka may cash. Tay, ayaw ko sa mga korap na tao nito. Lalo tayo naghihirap. Tatay, uwi na ako. Nakaboundary na ako. Salamat uwi. Maraming salamat. Hindi nakikita ang tagumpay sa laki ng kita, kundi sa lalim ng sakripisyo.